So, hello, no? Ngayon, no, tingnan nyo ang buhay ng tao. Dito sa mundong ito, lahat ng gustuhin mong kainin, makakain mo. Gusto mong bilhin ng isang bagay na ito, mabibili mo. Kung gusto mong magpasyal sa isang lugar na maganda, mapasyalan mo. Kung gusto mong puntahan ng isang lugar, mapuntahan mo. Kung may masasarap na pagkain na gusto mong kainin, makakain mo, mabibili mo. Lahat ng bagay dito sa mundong ito, ginawa ng Diyos para sa tao. Nagiging masaya ang tao sa mga bagay na ginawa ng Diyos dito sa mundong ito. Lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo. Pero isang bagay lamang ang dapat tandaan ng bawat tao dito sa mundong ito. Na darating yung araw na ang tao hahatulan according sa kanyang mga nagawa. Kaya isang salita lamang, mag-ingat ka. Kahit pa itong mga bagay na ito, ibinigay ng Diyos para sa atin, ngunit magbantay pa rin tayo. Kasi minsan ang mga bagay na ito, ginagamit din ng kaaway upang ikaw ay linlangin, iligaw, or ano paman ang kanyang kapangyarihan na gawin niya para sa isang tao. Magiging itong halimbawa, itong mga bagay na ito magagawa mo, makakain mo, mabibili mo, mapuntahan mo. Kahit pa yung mga bagay na yan, ginawa ng Diyos para sa ikaliligayan ng bawat tao. Minsan din, ginagamit din yan ni Satanas to destroy you. Upang malayo ang isip at puso mo sa Panginoon. Dito sa Biblia, isa lamang ang sinasabi na dapat tingnan natin ang mga nagawa ng Diyos upang pupurihin natin ang Diyos sa kanyang mga nagawa. Ngunit ang mga tao hindi nagpupuri o hindi sumasamba sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo sa bawat hakbang ng ating mga paa. Kasi may Diyos tayo. Darating yung araw at darating yung araw. Ang kasulatan mismo nagsasabi na ang tao may kamatayan at may katapusan. May simula at may hangganan. Ganito ang buhay ng tao. Dito sa mundong ito, kahit pa ipaglalaban mo mayang bagay na yan, ganito, ganyan, ito. Darating yung araw, mababaliwala ang lahat ng iyong effort sa mga ganyan. Kahit pa sinasabi mo para to sa aking mga anak, ngunit pagdating ng panahon, maiiwan mo lang yan sa iyong mga anak. Pag alis natin dito sa mundong ito, hindi na tayo babalik pa. No turning back. Hindi na tayo babalik dito. Kaya nga sinasabi dito sa Biblia, di ba? Dito sa Biblia sa Hebrews, mga dayuhan lamang tayo dito sa mundong ito. Mga dayuhan lamang tayo. Ito ang isa natin ito yung isang bagay or isa sa pinaka-importante, ang Panginoon. Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundong ito hindi para magsaya, para kainin, para pagpasyal-pasyal or magsaya. Nilagay tayo dito to serve Him, to praise Him, to worship Him. Kasi dito sa mundong ito, lilipas tayo. Hindi niya tayo ginawa para dito sa mundong ito na mananatili habang buhay na walang kamatayan. Siya mismo ang nagsasabi at ang kanyang kautusan ang nagsasabi na ang tao mamamatay. And after that is judgment. No, judgment na pagkatapos natin dito. Ang gusto ng Diyos para sa atin is magiging unite, magiging isa tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Hindi yung magiging isa tayo or magkaisa tayo sa paggawa ng kasamaan. Every time nagagawa tayo ng kasamaan, para tayong naghuhukay ng sarili nating libingan. Kasi magre-reflect yan sa atin. Kung ano man yung ginagawa natin, babalik yan sa atin. Kung ano yung tinatanim mo, yun din yung aanihin mo. Kung magtatanim ka ng kasamaan, ang aanihin mo, kamatayan. Ngunit kung magtatanim ka ng pagkamatuwid, ang aanihin mo ay buhay na walang hanggan, according dito sa mga sinasabi sa kasulatan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Laging tatandaan na dito sa mundong ito, hindi tayo magtatagal.
Minsan umabot tayo ng 60 years, 70 years, 80 years, 90 years. Ikli lang yan, napaka-ikli lang yan kung iisipin mo. Para sa atin ng mga tao, mataas na yan. Pero para sa Diyos, yung mga bagay na yan, mikli lang yan. As long as may tinatawag na walang katapusan after death dito sa mundong ito, ang buhay natin dito sa mundong ito, kahit pa abutin yan ng 1,000 years, napaka-ikli lang yan. Tinubos tayo ng ating Panginoon Kristo dito sa mundong ito for His glory. Kasi nga tayo naalipin sa kasalanan at sa kasamaan. Pagsikapan natin na magbalik sa Kanya upang magiging isa tayo doon sa Kanyang kaharian. Kasi maraming mga tao ngayon, even Christians, na nag-expect na after death, after sa kamatayan na dito sa mundong ito, langit at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit yung iba pumabagsak at hindi nakaabot doon sa kalwalhatian ng Diyos. Ayon mismo dito sa kasulatan, walang taong matuwid, wala. Ang mga tao hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos dahil sa kasalanan na siyang pumipigil sa atin, nakaharang sa atin. At dahil dito, yung pader na yon, winasak yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama, sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ating pananampalataya. Kaya dito sa mundong ito, magagawa mo ang lahat ng iyong gustuhin. Ngunit mag-ingat ka. Baka yung mga bagay na yun na gusto mong gawin ang siyang dahilan upang ikaw ay malalayo sa Panginoon. Especially ang puso at isip ng tao. Kung yung puso at isip mo napapalayo na sa presensya sa Panginoon, you are danger. You are in danger. We are in danger. Kung ganon tayo. Mas nahuhumaling tayo sa mga bagay sa mundong ito kaysa mismo sa mga nagawa ng Diyos. Sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban o sa Kanyang salita. Mas binigyan natin ng importansya, kabuluhan, o pansin ang mga bagay dito sa mundong ito. Ganun lang kasimple ang buhay dito sa mundong ito. Lalo na ngayon, full of distraction and temptation na siyang dahilan kung bakit maraming mga tao nadidrift from holiness to unholy, unclean dahil sa kasalanan. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, kadina yan na gumagapo sa atin. At walang ibang makakaputol niyan kundi tayo mismo. Ang ating pagsisisi, repentance. Kung magre-repent tayo at magbalik sa ating Panginoong Hesukristo, tatanggapin niya tayo kahit gaano pa kalaki yung kasalanan natin. Basta bukal sa ating kalooban ng pagsisisi at pagbabalik sa Kanya. So hanggang dito na lang yun, God bless everyone.